Magandang araw everyone. So, ngayon, this video is all about introduction to Python programming. So, ituturo ko ngayon yung Python programming. So, introduction to Python. So, background muna tayo. Kasi sayang ng Python programming. So, Python programming ay binuo ni Fido van Rossum. So, nirelease siya noong February 1991. So, ito siya si Fido van Rossum. And then, yung name na Python is nanggaling sa comedy series na Monty Python's Flying Circus. So, during 1970s, so may palabas sa BBC's na uh, Monty Python's Flying Circus, mga comedy series. So, dito niya kinuha yung pangalan na Python. So, yeah, siya yung creator ng Python, si Fido van Rossum. And then, bakit nga ba Python ang napili kong programming language na ituro? So yeah, sa dami ng programming language like Java, .NET C Sharp, C++. So yeah, I end up Python. So mas madali siyang gamitin. Isang reason sa. And then marami siyang kakayahan or marami siyang mga libraries na pwede natin gamitin. And then malawak yung sakop niyang application. So currently ginagamit na din siya sa mga paggawa ng web development, machine learning, artificial intelligence, so and many more. At kung saan-saan pa. So, data analytic, yon. So, short syntax din siya. Isang kagandahan din ng Python is maiksi lang siyang yung syntax niya. So, parang English language din siya na madaling intindihin. Like, babasahin mo lang, yun. So ito yung kagandahan din ng Python. So sakop siya sa flexibility, visualization ability. So may mga libraries tayo na pwedeng gamitin, mga uh, matplotlib na mga libraries na gumagawa siya ng mga graph. Marami din community support. So pwede kang magtanong online sa mga Stack Overflows. So ayun. So marami nagsusupport na community. Platform independence, code simplicity, large set of libraries. So marami na develop mga libraries na pwede nating gamitin, like conversion ng mga applications or ng mga documents. So i-call lang natin yung mga libraries na ready-made na by different developers. So yun din kagandahan ni Python. And then yun. Ito yung mga ginagamitan application. So pwede siya sa web development. So kung gusto mong gumawa ng website, so pwede din gamitin yung Python. Like meron siya mga uh, template like Django, ayun, mga framework. So machine learning, data analysis, and then artificial intelligence. So overall, yun, helpful siya sa mga application, paggawa application. So nandito lahat yung mga kagandahan ni Python. So pwede siya sa mga software testing, mga automation, testing, web development, easy and readable. So yun yung din kagandahan siya. So kagaya din ng mga mga .NET or mga Java, so object-oriented din yung Python, programming yung Python. So yun din yung pwedeng. And then after ngayon, so tuturo ko sa inyo kung paano i-install yung Python, tsaka gagamit din tayo ng IDE. So mag-install din tayo ng IDE sa machine natin. So ano nga ba yung IDE? Yung IDE ay Integrated Development Environment. So ginagamit natin siya para sa pagko-code or pag-i-edit ng mga code natin, pagde-develop ng mga programs. So instead na maggawa tayo sa mga notepad, so meron tayong software na gagamitin to develop ng mga programs. So yung gagamitin natin ngayon is yung PyCharm. So yung kagandahan din sa PyCharm, so ano siya, ginagamit din siya sa Python talaga for running na code. So tulad may iba pang mga pwedeng IDE like mga Visual Studio Code, yung mga ganun, or Notepad++ kung gusto mo ring mag literal na coding.
or Notepad. So, any other mga ano naman, pwedeng i-run yung Python. So, pwedeng command prompt. So, ngayon, okay. So, ngayon, simulan natin yung pag-install ng Python. So, punta lang tayo sa Google. So, type lang natin is Python. So, lalabas na yung mga regarding sa Pythons. So, punta tayo dito sa www.python.org. So, ito yung website ni Python. So, kung gusto magbasa ng documentation regarding Python, so pwede din dito sa. So, ngayon gagawin natin, mas download tayo ng Python. So, kung gumagamit ka ng Mac, so pwede itong yung gamitin mo. I click mo. So, dito pwede ka mag-download ng mga installer for Mac. So, currently gamit ko Windows. So, ito Windows. So, automatically, click lang natin tong button na to. So, mabilis lang siya. So, maliit lang yung gamit yung ano. And then, open natin siya sa download. And then, double click na natin. Then, meron siyang installation now or custom installation. Then, add Python to the path. So, automatic. Sa environment variables, ano siya, install siya. Click lang natin yung, ito yung kasi yung standard o as is, ito yung storage na ano niya. And then, yung mga components na by default, nandito. Yung mga idle PIP. Yung PIP kasi pang-install ng mga libraries. So, kung gusto mong custom, kung gusto mong antique or alisin yung mga documentation, PIP, okay naman. But, kailangan natin siya sa pag-install. So, as is lang natin siya. Ayan, no? And then, ito yung mga, kung gusto mong palitan yung location, kasi kinili ko yung custom, pwede mo yung palitan dito. Or kung ayaw mo naman, ano lang tayo, as is na lang din to. Wala nang babaguhin. So, click lang natin yung install. So, automatic mag-install na siya sa machine natin. So, wait lang natin siya. And then, ayun, mabilis lang naman siya. So, light, ano lang din siya. Light program, yung Python. So, mamaya after this, so install natin yung IDE na gagamitin natin. So, i-check din natin kung naka-install na yung Python sa machine natin. So, later makikita natin kung naka-install na siya. And then, ayun. So, ayun, kung may mga tanong kayo, meron din, pwede nating i-search din sa Google or sa ating search engine. So, malawak naman yung community ni Python. So, madali siyang mahanap yung mga question natin. So, meron din tayong mga source na artificial intelligence na pwede natin ding gamitin. So, currently, ayan, setup was successful. So, naka-install na yung ano natin, yung software. So, check lang natin. Punta lang tayo sa command prompt, cmd. So, ayun. So, type lang natin yung Python. So, makikita natin, nakalagay Python 3.11.5. So, yun yung version na install natin. So, currently, pwede ka na mag-run ng code dito. Like, print hello world. Ayun, na-print na. Like, kung gusto mo yung mga arithmetic, 1 plus 1. So, yun. So, gumagana na. Nag-run na tayo ng code using Python. So, the next one na gagawin natin is mag-install tayo ng IDE. So, search lang natin, PyCharm. Under sa dito sa www.jetbrains.com. So, ilalagay ka din yung link sa description ng video. So, click lang natin. So, gamitin lang natin yung community edition. So, I think, this one. Dito. So, free lang naman yung community edition natin. So, ito yung ano natin. Yung professional kasi ito. So, may mga additional support siya like Python Web Frameworks, compiler, remote. So, but kung magko-code lang din naman tayo, enough na rin yung community edition natin. So, click lang natin yung download.
So, ayun. So, magpa-pack up yung download natin. So, wait lang natin yung matapos yung download. So, pwede ka rin mag-develop ng mga web development. So, automatically, may mga extension naman tong software na to na pwede nating gamitin para sa paggawa natin ng program. So, ito, ano lang natin, tingnan natin, refresh lang natin kung okay na, F5. So, ayan, good na siya. So, click lang natin. So, almost, ano pala siya. So, pag-install natin, click lang double click, and then ask for, do you want to install? So, yes lang natin. So, straightforward din naman yung pag-install natin lang. Next lang din na. Ito, by default, dito siya may install. So, okay lang din siya. Next lang natin. So, ito, pwede natin i-check yung update variables. So, and then, ayun, create shortcut kung gusto nyo mag-create ng shortcut sa desktop. And then, next lang natin, and then, install. Ayan, tapos na yung installation natin. So, yan, may option tayo to restart the computer or not. So, maybe I will restart it later. So, click lang natin yung finish. And then, type natin yung PyCharm. So, makikita natin sa list of application natin. And then, open lang natin. Click lang natin or right-click and open. So, ayan na siya. Yan, latest siya. So, 2023.2 yung version ng PyCharm natin. So, wait lang natin sa mag-open. How guys so far? So, dito, mag-start na tayo mag-program. So, try lang nating mag-print ng mga words. Yun, after this. Yan na siya. Ayan. So, yan, sa una medyo nag-ano pa siya, naglo-load yan. So, ayan, may mga, ito yung ginawa ko before. So, currently gawa tayo ng new project. So, click lang natin yung file, and then new project. And then, gawa tayo ng new project. Type lang natin Python tutorial. And then, piliin lang natin yung, ano natin, itong base interpreter. So, dito, yung gagamitin nating Python. So, kailangan nakapoint siya dun sa Python na gagamitin natin. And then, ito, tutorials. And then, after nun, create lang tayo. So, may option tayo. Kasi kanina may project na akong naka-open. So, click ko lang yung new window. So, ayan na. So, yun, nagkikreate na siya ng new environment. So, yun sinasabi ko, minention natin kanina na independent siya. So, every project, pwede siya mag-create ng virtual environment niya. So, marara natin yung mga libraries na in-install natin per project. So, hindi siya dependent sa mga project ng bawat isa. So, ayun. So, click lang natin itong project. So, nandito na yung mga, ano natin. Ito na yung environment. So, create lang tayo ng new file. Try lang natin sample run. So, new.
then file, Python file na lang para mabilis. And then test lang na, enter. So ayan. So print lang na tayo ng code. Print hello world. Yan. Yan. To run this, uh, right click lang natin, then run file in Python console. So ito. So allow lang natin. Kung may nag-pop up sa inyo for Windows Defender, so allow lang natin. So yun, dito na na-print siya. So print lang tayo ng isa pa. Print welcome to coding with Chard. Yan. So run lang natin. So pag run natin to sa console, so yan. Ito na yung na-print niya. Oh, may mali tayo. Yan. May mali tayo. Sorry guys. Okay. So ayun. Ito siya. Or kung gusto niyo naman, meron din, right click natin to, yung file. So meron diyang run test. So ito naman, sa terminal naman siya pupunta. So may option tayo to terminal or Python console. Sa Python console kasi pwede tayong type dito like additional code 1 plus 1 plus 2 o mag-assign ng variable. So A is equal to 2, then B is equal to 3, then A plus B equals 5. Yan. So, pwede nating i-run terminal or sa console. So, yan guys. So, thank you for joining me to this tutorial. So, let's see you soon sa next video. Okay, thank you. So, pwede kayo mag-explore or mag-start na ng mga project nyo. So, I will, for the next video, yeah, you can learn more about Python. So, see you guys. Thank you. Enjoy your day. Bye.